Mataas na naglalaki ang bato na palilibutan po ng kahoy at sa paninginis na walang labi ng gumuhong ampitheatro. Kararating lamang ng taong ito nang may isang lalaking sumulpot mula sa isang malaking bato. Hoy, sino ka? Samahan ka ba ni Pablo? At tinutukoy mo ba yung commander? Oo, narito siya. Ang gayon na ipakisabing hinahanap siya ni Elias. Ikaw ba si Elias? Kung gayon, tayo na. So nga, hindi ba? Ganyan may, hindi ko inakalang magiging ganyan ang inyong kalagayan. Sabihin mo sa akin kung bakit ka naparito. Naparito ako upang sabihin sa inyo ang isang balak. Pinaplano kong pumunta ng norte at makapamuhay sa mga katutubong hindi pa nabibinyagan. Maaari kayong sumama, ako ang iyong magiging anak at ituturing kitang parang ama. Sa gulang kong ito, ang mararahas na hakbang ay ginagawa lamang sapagkat wala ng ibang mapamimilian. Ang tulad ko ay ginugol ang buong kabataan at panahon para sa aking sarili at aking mga anak. Bakit kailangan kong mamuhay ng kabagabag sa ibang lupain? Bakit? Sapagkat isang lalaki ay lapastangan sa anak kong dalaga, ngunit ako ay nagpatawad. Sabalit ang lapastangang taong iyon ay hinangad ding wasakin ang buhay ng dalawa kong anak na lalaki. Bakit? Ang sabungan ng San Diego ay di naiiba sa mga sabungan sa ibang bayan, maliban sa isang maliit na bagay. Ito ay nahati sa 3 dibisyon. Habang inilalaban ni Kapitan Tiago ang kanyang lasak, namamasyal naman si Doña Victorina sa bayan upang makita kung paano namamahay at nagsasaka ang mga batugang Indio. Ang daster ng maraming bablubon ang kanyang suot at naglalakad siyang naka-abresyete sa pilay na asawa. Magandang araw po, Doktor. Magandang araw naman. Hindi ka dapat nakikipag-usap sa isang tenyente lamang. Pero siya ang pinuno ng bayan. Kahit na mga Indio ba tayo? Tama ka. Ano bang nangyayari sa'yo, senyora? Pwede bang sabihin mo sa akin, Aling Donya, kung bakit ganyan ka na lamang makatingin sa akin? Naiingit ka ba sa akin? Ako? Maiinggit sa'yo? Halina, huwag mo na siyang pansinin. Pabayaan mo ko. Tuturuan ko ng leksyon ang kaladkaring ito. Mag-ingat ka sa mga kausap mo. Baka akala mo ako isang probinsyanang pakabit-kabit sa mga sibil. Opo, Aling Rohilda. Di lang sa mga tanyente, sa mga pilay pa. Mga din. Bruha! Walang niya ka! Mga senyora, Don Tiburcio. Pangaralan mo ang iyong asawa. Ibili mo ng maayos-ayos na damit. Senyora, pasalamat ka at babae pa rin ang tingin ko sa'yo. Di pa man lumulubog ng araw, habang sumakay na si Ibarra sa bangka na inaikwento nito, mukhang yamot ang binata. Halos di pa natatapos ang dasal nang dumating si Ibarra. Luksa siya sa kanyang kasuotan at maging sa kanyang kaanyuan. Kung kaya't napatindig si Maria Clara upang tanungin kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit sa ganitong pagkakataon, nagsimulang magputukan. Napahinto si Ibarra, nagpaikot-ikot at nawalan ng boses. Nagtago sa isang haligi ang kura. Umarangkada sa pagtugis ng falwa at ang bangka. Ang hawisad ni Ana ni Elias ay palayo ng palayo sa bangka ni Ibarra na palutang-lutang na animoy pinabayaan. Sa tuwing susulpot ang ulo ng manlalangoy upang huminga, binabaril ito ng mga sibil at tauhan ng patrolya. Tumagal ang tugisan. Malayo na ang bangka ni Ibarra. May 50 dipa na lamang ang layo sa mampang ng manlalangoy. Ang mga taong nagsasagwan sa tumutugis na sasakyan ay pagod na at gayon din sa Elias na madalas na sumulpot na iba-iba ang direksyon sa panlilito sa mga tumutugis.
Mahalaga sa paningin ni Maria Clara ang mga nakasalansang dumaraming regalo sa kasal sa ibabaw ng mesa. Sino ako? Hulaan mo kung sino ako. Natakot ka, no? Di mo ba inaasahan namin pagdalo sa iyong katat? Ano nangyari sa iyo, Maria? Parang ang lamig ng iyong kamay. Namumutla ka. May sakit ka ba? Wala ka bang tiwala sa iyong ninong? Halika, maupo ka rito at pag-usapan natin ang iyong problema. Bakit kayo umiiyak, aking anak? Nakipag-away ka pa kay Linares? Huwag niyo siyang banggitin sa akin. Huwag ngayon. Ayaw mo bang pagtapat sa akin? Hindi ba't sinigap kong ibigay ang lahat ng iyong naisin? Huwag kang umiyak ng ganyan. Nasasaktan ako. Mahal po ba ninyo ako? Anak, Kung gayon, iligtas niyo ang aking ama. At huwag niyo hayaang matuloy ang aking kasal. Nang siya'y buhay, maaari akong pakasal. Ngayong siya'y patay na, naisin ko pa magmongha o mamatay. pinakiibig mo ba siya? Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang pagbibigay sa iyo ng kalungkutan. Mahal na mahal kita, anak ko. Kung gayon, kung mahal ninyo ako, huwag niyo akong hayaang malungkot habang buhay. Umupo ka lamang. Ibig kong magmongha. Magmongha? Magmongha? Anak, hindi mo batid ang mga sikretong nakakubli sa loob ng kumbento. Maniwala ka, makakalimot ka din. Matutunan mo ding mahalin si Linares. Ang kumbento o ang kamatayan. Ang kumbento? Ang kumbento o ang kamatayan? Matanda na ako, Maria. Humiling ka kahit ano. Umibig ka kahit kaninong lalaki. Huwag lamang ang kamatayan. Ang kumbento o ang kamatayan. Diyos ko! Diyos ko! Para saan mo ako tatanggapin ko? Ngunit iligtas mo pa ang aking anak. Ibig mong magmongha, sumigi ka. Hindi ako papayag na mamatay ka. O Panginoon, tunay ka nagpaparusa. Parusahan mo na ako, huwag lang ang aking minamahal na anak. Maawa ka sa kanya. Sapagkat buhay pa ang marami sa mga tauhan sa nobelang ito, samantalang iba'y naglaho na lamang, hindi marapat ang isang pagwawakas. Gayunpaman, ilalahad pa rin ito tulad ng nakagawian. Matapos pumasok sa kumbento si Maria Clara, ay iniwan na ni Padre Damaso ang bayang kinodedestinuhan para manirahan sa mga anak. Gayon din ang ginawa ni Padre Salvi na habang hinihintay ang kanyang pagka-arobispo ay malibit na nagsesermon sa kumbento ng Santa Clara na kung saan siya ay mataas na posisyon.